Ang ikalawang round ng matagal nang inaabangang laban sa pagitan nina Takeshi Sendo at Ricardo Martinez sa Chapter 1500 ay isang obra ng banayad na pagkukwento at foreshadowing na nagbubunyag ng mga patong-patong na estratehiya, psikolohikal na labanan at ang nakapangingilabot na katotohanan ng paghamon sa isang naghaharing alamat. Lampas sa dalawang mabagsik na knockdown na tinamo ni Sendo, ang masusing pagtingin sa kabanata ay naglalahad ng ilang nakatagong detalye na nagpapayaman sa istorya at nagbibigay hudyat sa magiging takbo ng laban. Ang pagiging banayad at kahusayan ni Ricardo sa pagkontrol ng distansya at tiyempo. Hindi lamang ito tungkol sa labis na lakas, ito ay tungkol sa eksaktong presisyon. Paulit-ulit na sinasamantala ni Ricardo ang pasugod na galaw ni Sendo, tinatantya ng perpekto ang kaniyang mga counter. Hindi lang siya basta tumutugon, siya mismo ang nagdidikta ng bilis at ritmo ng laban, pinaniwala si Sendo sa huwad na pakiramdam ng kaligtasan bago magpakawala ng tiyak na atake. Ang taktikang ito ay malinaw na nagpapakita ng napakalaking agwat sa karanasan at teknikal na galing ng dalawang boksingero. Isa sa pinakamahalagang detalye na madaling mapalampas ay ang panginginig ng kanang braso ni Ricardo Martinez matapos ang unang knockdown. Bagamat kahanga-hanga ang suntok sa lakas at tiyempo, ang kasunod na panginginig ay nagpapahiwatig na kahit sa mga unang yugto, may epekto na sa katawan ng kampeon ang walang humpay na pressure at kakaibang estilo ni Sendo. Ang banayad na palatandaan ng kahinaan na ito, isang bitak sa tila hindi matinag na anyo ni Ricardo, ay nagbibigay ng sinag ng pag-asa para kay Sendo at nagpapahiwatig na maaring hindi tuluyang walang saysay ang kaniyang taktika na tiisin ang parusa kapalit ng pagbibitaw ng sarili niyang mabagsik na suntok. Bukod dito, masusing tinalakay ng kabanata ang psikolohikal na estado ng dalawang mandirigma. Ang monologo at mga alaala ni Sendo ay nagbunyag ng matinding pag-asa sa kaniyang pangako sa kaniyang lola. Bagamat ito ay isang makapangyarihang motibasyon, isa rin itong espada na may dalawang talim. Pinapalakas nito ang kaniyang tibay, nagbibigay sa kaniya ng lakas na bumangon matapos ang matinding tama. Ngunit maaari rin nitong nililimitahan ang kaniyang pananaw, ginagawang mas madaling hulaan ang kaniyang galaw at mas pinapagana ng emosyon kaysa maingat na estratehiya. Sa kabilang panig, ang pag-iisip ni Ricardo ay malamig at hiwalay sa emosyon, isang profesional na analitiko. Ang kaniyang mga ekspresyon at galaw ay nagpapakita ng mapanuring pagmamasid. Hindi lang siya nakikipaglaban, sinusuri niya ang kaniyang kalaban, tinutukoy ang mga kahinaang pwedeng samantalahin. Ang klinikal na pamamaraan na ito ay lubos na naiiba sa marahas at likas na pag-atake ni Sendo. Isang mahalaga ngunit banayad na elemento sa kabanatang ito ang konsepto ng pagtawid sa linya at pagiging isang halimaw. Ang ideyang ito na paulit-ulit na tema sa serye ay nagpapahiwatig na upang makalaban sa isang puwersang gaya ni Ricardo, kailangang lampasan ng isang boksingero ang normal na limitasyon ng isang atleta at yakapin ang mas mabangis at walang awang mentalidad. Bagamat palaging inilalarawan si Sendo bilang isang tigre, tinatanong ng Chapter 1500 kung sapat ba ang kaniyang kasalukuyang bagsik para tunay na banta kay Ricardo o kung kailangan niyang sumisid sa mas madilim at mas malupit na bahagi ng kaniyang sarili. Sa kabuuan, ang Chapter 1500 ay higit pa sa simpleng pagpapakita ng dominasyon. Isa itong maingat na hinabing kabanata na puno ng mga banayad na detalye na gumuhit ng komplikadong larawan ng isang laban para sa pandaigdigang titulo. Mula sa bahagyang panginginig ng kamay ng kampeon hanggang sa bigat ng psikolohikal na pasanin ng hamon, ang mga nakatagong elementong ito ay nagdagdag ng lalim sa salaysay, nagpataas ng tensyon, at nag-iwan sa mga mambabasa ng mas malalim na pag-unawa sa matinding pagsubok na kinakaharap ni Sendo sa ibabaw ng lona.
At dahil walang bagong chapter this week at posibleng break ulit sa susunod na linggo, ay shoutout muna sa ating mga viewers, patuloy lang mag-comment at baka maisama ito sa susunod nating video. Take care po and God bless.